The Department of Budget and Management, or DBM, clarified the vetoed projects and the 2025 national budget signed by President Ferdinand Marcos Jr. will not affect the government's programs. Ilang minuto matapos lagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang 2025 General Appropriations Act o ang batas na nagpapatibay sa 6.352 trillion pesos na pambansang pondo sa susunod na taon. Padadamihin pa namin ang serbisyong ibibigay ng PhilHealth, pararamihin, palalakihin pa namin ang pagbayad sa insurance claims. Ganito pinatahimik ni Pangulong Bongbong Marcos ang kumakalaban sa kanya regarding sa zero budget ng PhilHealth. At ano nga ba ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos na tila mahika dahil ang zero budget ng PhilHealth ay triple pa ang ibibigay na benepisyo sa taong bayan. Ang tanong, paano matitriple ang benepisyo ng PhilHealth kahit zero budget? At paano pinatahimik ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang mga kalaban patungkol sa isyong ito? Anong tila mahika ang kanyang ginamit para mapondohan ang PhilHealth? Ito na ba ang paglabas ng mga Marcos Gold? Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Walang pondo pero matitriple ang benepisyo? Parang imposible, di ba? Pero paano nga ba nagawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tila isang mahikang ito? Ang sagot sa tanong na ito ay maaaring magpabago ng pananaw mo sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago natin alamin ang buong kwento, sagutin muna natin paano nakakalaban ang PhilHealth kahit wala itong pondo mula sa gobyerno. Anong nangyari? Sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act na nilagdaan ni Pangulong Marcos, zero subsidy ang natanggap ng PhilHealth. Ibig sabihin, walang pondong inilaan ang gobyerno para sa operasyon ng ahensya. Pero teka, sabi ng Pangulo, walang mababawas sa benepisyo. Sa halip, madadagdagan pa. Kaya ang tanong, saan manggagaling ang pondong ito? Ating pakinggan pa si Pangulong Marcos. Sana naman yung mga nagko-comment tungkol sa PhilHealth subsidy, pag-aralan ninyo ng mas malalim-lalim at tignan naman ninyo. At ito yung guarantee ko. Napakasimple lang ang guarantee ko. Kahit may subsidy, kahit walang subsidy, kahit anong contribution, all of these issues, hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth. Hindi mababawasan ang bayad ng PhilHealth sa insurance claim. In fact, baliktad, padadamihin pa namin ang serbisyong ibibigay ng PhilHealth, pararamihin, palalakihin pa namin ang pagbayad sa insurance claims. So, I would like to just assure everybody, huwag niyong inaalala na mababawasan ang serbisyo kahit na kanino, para sa senior, para sa mga hirap, para sa middle class. Walang mababawasan kahit isang kusing. Quite the opposite. Maraming bumabatikos sa desisyong ito, kesyo pang politika raw, o di kaya nagpapapogi lamang ang administrasyon. Pero bago mo ito husgahan, alamin muna natin ang plano. Saan nanggaling ang magic? Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, hindi naman daw talaga zero ang resources ng PhilHealth. Meron silang 280 billion sa reserve funds, 150 billion surplus, at mahigit 400 billion sa investments. Oo mga kaibigan, narinig mo, lubos-lubos sa kalahating trilyon ang pondo ng PhilHealth. Kung iisipin, parang isang negosyo ang PhilHealth, self-sustaining. Therefore, sa halip na kumuha ng pondo mula sa gobyerno, gagamitin ang sariling kita at investments ng ahensya para magbigay ng serbisyo. Ang tanong, nilalagay na ba ang pondo ng Marcos Gold sa PhilHealth? Isa sa mga bumabalot na usapan sa publiko ay ang tanong na ito, ginagamit na ba ang Marcos Gold para pondohan ang mga proyekto ng administrasyon? Ang sagot, walang malinaw na ebidensya o pahayag mula sa gobyerno tungkol dito. Ngunit ang haka-haka ay nananatili dahil sa laki ng pondong hawak ngayon ng PhilHealth na tila napapagana kahit walang tulong mula sa gobyerno. Ayon sa ilang taga-suporta ng administrasyon, posibleng ginagamit ang ibang alternatibong resources upang mapanatiling matatag ang PhilHealth. Ngunit walang opisyal na kumpirmasyon o anumang tala na magpapatunay na ang Marcos Gold ay bahagi ng pondong ito. Kaya habang ito ay isang intriguing na tanong, kailangan nating maghintay ng mas konkretong sagot. At paano
Tatahimik ang mga kritiko? Kung ikaw ang nasa oposisyon, madali lang sabihin, walang pondo, walang serbisyo. Pero ang twist dito ay hindi lang pinatatahimik ni PBBM ang mga bumabatikos sa kanya, kundi pinapatunayan niyang mali sila. Bakit? Dahil ayon kay Recto, plano nilang itriple ang benepisyo para sa top 10 illnesses at ito ang balita dito. Pangalawa, tiyaking mas magiging efficient ang paggastos ng PhilHealth funds. At pangatlo, gawing priority ang kalusugan ng bawat Pilipino. Kung ikaw ay isang ordinaryong Pilipino, ang tanong mo siguro ay, totoo ba ito? Ang sagot, malamang, oo. Ayon sa Department of Finance, kikita ang PhilHealth ng halos 200 bilyon sa 2025 mula sa investments dito. But ang catch dito ay kung paano mamamanipula ang perang ito ng tama at walang korupsyon. Therefore, dito papasok ang masusing pagbabantay ng Department of Finance para siguraduhin bawat sentimo ay mapupunta sa tamang benepisyo, hindi sa bulsa ng ilan. Bakit importante ito? Kung magtatagumpay si Pangulong Marcos sa planong ito, hindi lang niya mapapatunayan ang kakayahan niyang mamuno, kundi maitataguyod rin niya ang isang administrasyong may disiplina sa paggastos. Isa rin itong game changer sa paraan ng pag-budget ng gobyerno. Walang hokus-pokus pero may resulta. Ang huling tanong, paano nga ba naging posible? Paano kung ang lahat ng ito ay bahagi ng mas malaking plano para sa isang fiscal revolution? Paano kung ang haka-haka tungkol sa Marcos Gold ay hindi lang chismis? At kung ganito ang nangyayari sa PhilHealth ngayon, ano pa kaya ang susunod na maitutulak ni Pangulong Marcos para sa ekonomiya ng Pilipinas? Kaya anong opinyon mo kaibigan patungkol sa bagay na ito? Tila tahimik na ang mga bumabatikos, hindi ba? 1 verse 16. Ang buhat sa kanyang kasaganaan ay tumanggap tayong lahat ng abot-abot na kagandahang loob. Sa kabila ng tila kakulangan o kawalan ng yaman sa mata ng tao, ang kasaganaan ng ating Panginoong Diyos ang tunay na pinagmumulan ng lahat ng biyaya. Ang ginawa ni Pangulong Marcos Jr. sa PhilHealth ay maaring ituring na isang paalala na ang tamang pamamahala ng mga biyaya ay nagdudulot ng pagpapala para sa nakararami. Tulad ng kasaganaan ng ating Panginoong Diyos na hindi nauubos, ipinapakita sa atin na kahit ano pa ang limitasyon, ang tamang paggamit ng mga resources ay maaring magdulot ng higit na kabutihan. Dito rin tayo pinaalalahan ng maging mabuting katiwala ng ating natanggap upang ang biyaya ay maipasa sa iba. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang umiibig sa buong sanlibutan, kami ay lumalapit sa iyo na may pasasalamat sa biyayang natatanggap ng aming bansa. Kahit sa kabila ng mga hamon at kakulangan, salamat po sa iyong walang hanggang kasaganaan na nagbibigay daan para ang mga mahihirap at nangangailangan ay makaranas ng iyong kabutihan. Pinupuri po namin kayo o aming Panginoon Diyos sa karunungan at disiplina na ibinibigay niyo sa aming mga lider upang pamahalaan ang yaman ng bayan ng may integridad. Naway patuloy niyo po silang gabayan upang masiguro na ang bawat sentimo ay mapunta sa tunay na pangangailangan ng bawat Pilipino. Bigyan niyo po sila ng lakas na loob na harapin ang mga bumabatikos at malinaw na patunayan ang kanilang layunin na maglingkod. Para sa mga nanonood at nakikinig ng lalamang ito, hiniling namin na buksan niyo po ang kanilang puso upang maunawaan ang aral ng pagiging mabuting katiwala. Bigyan niyo po sila ng lakas ng loob upang magtiwala sa iyong plano at gabayan sila upang maging instrumento ng iyong biyaya sa kanilang mga pamilya, komunidad at sa buong bansa. Tulungan kami, Panginoon, na magkaroon ng mas malalim na relasyon sa inyo, mapalapit ang aming loob sa aming Panginoon Jesucristo at makita po namin ang mas dakilang plano po ninyo sa amin mula ngayon hanggang sa magpakailanman. O aming Panginoong Diyos, ikaw ang aming tunay na yaman. Sa iyo namin ipinagkakatiwala ang aming buhay, ang aming kinabukasan. Naway patuloy naming makita ang iyong kamay na gumagalaw sa aming buhay at sa aming kapwa Pilipino. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoong Diyos at patuloy kaming gabayan at patnubayan po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin sapagkat ito may samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus.
Amen.